Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2071 hanggang Kabanata 2080. Kabanata 2071. Hinabol ni Lone Bambo ang pulang ulap pataas sa ere, papalakas ng papalakas ang paghampas gamit ang kanyang espada. Ngunit ang pulang ulap ay masyadong mabilis, at nagawa nitong iwasan ang bawat isa sa mga hangin ng espada ni Lone Bambo. Tutulong ako. Hinugot ni Hansen ang kanyang kutsilyo at inihampas ito patungo sa pulang ulap. Tinawag niya ang mga pakpak sa kanyang mga tenga, at tumaas ang kanyang bilis. Mas bumilis pa ang pulang ulap at umiwas kay Hansen. Hinala niya na mangyayari ito. Nagawa niyang mahulaan kung saan bibilas ang ulap, kaya inayos niya ang kanyang pagtutok sa harap ng pulang ulap. Hindi mahalaga kung gaano kabilis ang pulang ulap kung ang isang pag-atake ay gumagalaw sa landas ng paglipad nito. Ngunit sa halip na magpatuloy sa parehong bilis, ang pulang ulap ay agad na bumagal muli. Ang pag-atake ni Hansen ay dumaan ng walang pinsala dito. Mapaglarong bagay. Kumunat ang noo ni Hansen, ngunit nagpatuloy siya sa paghampas. Pinagpatuloy ni Lone Bambo at Hansen ang kanilang pag-atake sa pulang ulap ng hindi nakikipag-ugnayan. Gayunpaman, hindi makatakas ang pulang ulap dahil patuloy itong pinipilit na umiwas sa mga pag-atake ng dalawa. Ngayon, kinakalkula ni Hansen ang lahat ng posibleng ruta ng pagtakas ng pulang ulap, at patuloy niyang iniwagayway ang kanyang blood feather knife na parang baliw. Lumikha siya ng lambat gamit ang mga sinulid ng kanyang kutsilyo upang mahuli ang kaaway. Ngunit ang pulang ulap ay hindi tumigil sa paggalaw, at ang bilis nito ay parang teleportasyon. Ang mga sinulid ng kutsilyo ay hindi man lang ito nahawakan. Nang makita ang pulang ulap na bumilis muli, sa wakas ay may naisip si Hansen. Ang nilalang na ito ay hindi gumagamit ng biglaang pagsabog ng bilis habang sinusubukan nitong makatakas, tulad ng isang kuneho. Ang nilalang na ito ay palaging ganito kabilis. Biglang naging maliwanag na ang nilalang ay hindi kailanman natatakot. Ang pulang ulap ay naglalakbay sa paligid na parang isang rocket na nagiiwan ng isang bakas ng pulang usok. Di nagtagal ay naging maliwanag na ginamit ng nilalang ang mga bakas nito upang isulat ang salitang, tanga. The asterisk man, ang talinong lalaking ito. Magagamit nito ang karaniwang wika. Nanlaki ang mga mata ni Hansen habang tinatitigan niya ang mga ulap. Isang markis lang ito, ngunit nang dumating ang langit dito, nanirahan na ito sa Rainbow Cloud Peak. Pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, ang katalinuhan at kapangyarihan nito ay dapat na mas mataas kaysa sa isang ordinaryong hayop na ulap. Ngunit ang markis ang pinakamataas na antas na maaari nitong makamit dito. Walang mga mapagkukunan upang suportahan ang isang mas mataas na antas kaysa doon. Kung mayroon man, ito ay magiging mas makapangyarihan pa, sabi ni Lone Bambo. Huwag kang mag-alala. Kapag nahuli ko siya, ililibot natin siya at mapapantayan natin siya ng mabilis, sabi ni Hansen, habang tinatitigan ang pulang ulap. Ang pulang ulap ay lumipad sa ere ng may napakabilis na bilis. Ang mga bakas ng pulang usok ay nagsimulang bumuo ng isa pang salita, kalokohan. At pagkatapos, ang mga pulang ulap ay bumuo ng isang emoji na tila minamaliit sila ng may paghamak. At pagkatapos, ang mga ulap ay nagsimulang umikot. Bumuo sila ng isang pulang kamay na naglalabas ng isang nakataas na daliri kay Hansen. The asterisk man. Ang lalaking ito ay isang troll. Tinawag ni Hansen ang kanyang mga pakpak na dragon at lumipad pagkatapos ng pulang ulap. Habang bumibilis ang pulang ulap at umiiwas sa hangin ng kanyang kutsilyo, iwinagayway ni Hansen ang kanyang mga pakpak na dragon at lumitaw sa itaas ng nilalang. At pagkatapos, sumalakay si Hansen pababa. Habang ginagawa niya iyon, sinabi niya, ikaw na hayop. Subukang maging mayabang ngayon. May maliit na distansya na isasara, ngunit ang kutsilyo ni Hansen ay hindi makasabay sa bilis ng pulang ulap. Ang kanyang kutsilyo ay kailangan lamang lumipat sa distansya ng kapal ng buhok, ngunit ang hangin ng kutsilyo ay hindi makasabay. Ang nilalang ay tumakas, na muling pinalawak ang distansya sa pagitan nila. Pinanood ni Hansen ang nilalang na tumakas, at pagkatapos ay ang mga ulap ay umikot sa isang mapagmataas na emoji. Mukhang ang emoji ay naninigarilyo. Masamang ngumiti si Hansen at gumamit ng blood feather knife. Ang mga hindi nakikitang sinulid ng kutsilyo ay pinag-ikot sa isang lambat, at sila ay ipinadala na lumilipad patungo sa pulang ulap.
Naabot ng pulang ulap ang mga sinulid ng kutsilyo, ngunit ang ulap mismo ay parang toyo, at ito ay naputol. Gayunpaman, maayos na kinokontrol ni Hansen ang mga sinulid ng kutsilyo. Wala siyang plano na patayin ito sa ngayon. Gaano ka kamayabang ngayon? Sigaw ni Hansen sa pulang ulap. Bigla, bumilis muli ang ulap. Pumunta ito patungo sa mga sinulid ng kutsilyo, ngunit ito ay pinagputol-putol ng mga manipis na hibla. Kumunat ang noo ni Hansen. Gusto niya lamang turuan ang hayop ng leksyon, hindi ito patayin. Gayunpaman, hindi nag-atubili ang pulang ulap. Pinanatili nito ang kurso, patuloy na lumilipad ng may nakakasilaw na bilis. Pinutol ng mga sinulid ng kutsilyo ito sa mga piraso, ngunit ang mga piraso ay muling nagsama-sama sa isang malambot na ulap. Pagkatapos ay ipinakita nito kay Hansen ang hugis ng isang thumbs down. Ang tanga na ulap na iyon ay malakas. Naisip ni Hansen. Iyon ay nakakatakot. Ito ay hindi kapani-paniwalang mabilis, at ang katawan nito ay maaaring masira. Hindi sigurado si Hansen kung paano mahuhuli ang bagay na iyon. Sinubukan ni Lone Bambo na mahuli ito ng ilang beses, ngunit nabigo siya sa bawat oras. Sila ang dalawang pinakamabilis na markis na naroon, ngunit hindi nila nahabol ang pulang ulap. Kahit na gumamit si Hansen ng teleport upang maabot ang pulang ulap at umatake, ang bilis at oras ng reaksyon ng pulang ulap ay magpapahintulot pa rin dito na umiwas sa mga hangin ng kutsilyo at shockwaves. Habang mas sinusubukan nilang mahuli ang pulang ulap, mas nirerespeto nila ito. Kahit na ang isang doke ay hindi makakayanan ang nilalang na ito. Kahit na nataman niya ang ulap, walang saysay. Mayroon itong katawan na parang tubig, at pagkatapos na maputol ang mga bahagi nito, madali itong muling mabubuo. Pinag-ikot ni Lone Bambo ang kanyang jade sword sa isang bagay na kahawig ng isang buhawi. Ang higanting vortex ng hangin ng espada ay umabot sa pulang ulap, sinusubukang sipsipin ang nilalang sa loob. Bumilis ang pulang ulap at nakatakas sa pagkakahawak ng vortex ng espada. Kahit iyon ay hindi epektibo. Wala nang magagawa si Lone Bambo laban dito, at natalo siya nito tulad ni Hansen. Hindi katakataka na nakaligtas ito ng matagal, at hindi pa rin ito napaamon ng mga estudyante ng Sky Palace. Ang bagay na ito ay makapangyarihan. Naisip ni Lone Bambo. Oo, ngunit hindi ito makaatake, sabi ni Hansen. Sa kasalukuyan ay walang pag-asa na maabutin ang pulang ulap, kaya tinalikuran ni Lone Bambo ang paghahanap sa sandaling iyon. Sinabi niya, mahuhuli ko ang isang normal na Marquis Cloud Beast. Paano naman ikaw? Okay lang. Mayroon akong aking legless crane. Ayaw kong palitan ito. Umiling si Hansen. Maliban na lang kung makakita siya ng isang bagay na tulad ng pulang ulap, mas mabilis siyang tumakbo kaysa sa isang normal na Marquis Cinegeneic. Walang saysay ang pagkuha ng isa pang random na mount. Ang legless crane ay sapat na para sa kanya. Nahuli ni Lone Bambo ang isang Marquis Cloudbird. Hindi gaanong kinakailangan upang mahuli ito. Ang mga ordinaryong nilalang ng Marquis ay mas mabagal kaysa kay Lone Bambo, at nagawa niyang mahuli ito ng madali. Nang malapit nang umalis sina Hansen at Lone Bambo, sinundan sila ng mayabang na pulang ulap. Lumipad ito sa harap nila at nagsulat ng higit pang mga salita gamit ang singaw. Tanga, tanga, halina at hulihin mo ako. Tumaas ang mga kilay ni Hansen. Ang hayop na iyon ay maaaring gumamit ng isang exclamation mark. F***, kailangan kitang kunin. Kung hindi, tapos na ang pagtawag ko sa aking sarili na Hansen. Nakaramdam ng galit si Hansen, ngunit hindi siya lumingon. Alam niyang hindi niya mahuhuli ang pulang ulap ngayon. Ngunit makakahanap siya ng paraan upang makuha ito sa huli. Kabanata 2072. Pagkatapos umuwi, gumugol si Hansen ng ilang oras sa pag-iisip kung paano mahuli ang pulang ulap. Mukhang malamang na ang mga kakayahan sa pagpepiderify o pagyayelo ay magiging epektibo laban sa pulang ulap. Ngunit ang kanyang sariling petrifying shockwave ay hindi makasabay sa bilis ng pulang ulap. Kahit na mag-teleport si Hansen sa tabi mismo ng hayop, ang pulang ulap ay maaari pa ring gumanti ng sapat na mabilis upang maiwasan ang shockwave. Ang kakayahan nitong bumilis ay tila halos walang hanggan. Ngunit ang petrifying shockwave ay isang kapangyarihan na nakuha mula sa pagpino ng isang mutant Cinegeneic gene. Kailangan kong sundin ang mahigpit nitong mga tuntunin sa paggamit upang mailabas ito. Hindi ko ito magagamit sa mga sinulid ng kutsilyo. Kung kaya ko, maaaring mas kapaki-pakinabang ito. Si Hansen ay mabilis na nagiging nahuhumaling sa pagkuha ng mayabang na pulang ulap na iyon. Ang turtle ay hindi gumana dito. Sinubukan ni Hansen, ngunit ang imahe ng turtle ay hindi lang dumidikit sa mga ulap. Kapag kumalat ang mga ulap, ang gayuma ng turtle ay aalis lang.
Walang mas magagandang paraan upang ilapat ito. Kung ang aking Jadescan ay may kakayahang mag-freeze, at mailagay ko ang Godlight ng Jadescan sa mga sinulid ng kutsilyo, maaari ko itong itali at gawing ice cube. Ang Godlight ng Jadescan ay nagtataglay ng elemento ng yelo, ngunit wala itong malakas na kakayahang mag-freeze. Nagsisimulang ma-depress si Hansen. Hindi pa rin niya maisip ang paraan upang mahuli ang pulang ulap. Wala siyang magawa kundi maghintay hanggang sa makakita siya ng magandang paraan upang mahuli ito. Kinabukasan, kinuha ni Hansen ang Blood Feather Knife at pumunta upang bisitahin ang ika-10 Elder. Gayunpaman, hindi siya pumunta roon upang makipagkita sa kanya ng tahasan, higit sa lahat, naroon siya upang makita si Yun Sui. Nasipsip na niya ang lahat ng mutant na dugo at ibinalik ang talam sa normal nitong estado. Ito ay ngayon ay isang tunay na kalahating banal na kayamanan. Sa ilang karagdagang pagpino, mayroong bawat pagkakataon na ito ay maaaring maging isang ganap na banal na sandata. Gusto ni Hansen na palitan ang Blood Feather Knife para sa kanyang Ghost Teeth Knife. Kailangan niyang pag-usapan ito kay Yun Sui. Ngunit naisip ni Hansen na kung si Yun Sui ay may kutsilyo, pinakamabuti kung kakausapin niya rin ang kanyang ama, si Yun Changkong. Kung si Yun Changkong ay hindi makapagpino ng banal na sandata, maaaring kailanganin niyang humingi ng tulong sa leader. Nang pumunta si Hansen upang makita ang pamilya yon, sina Yun Sui at Yun Susang ay parehong naroon. Si Thousand Feather Crane ay nangangaso ng mga Xenogeneic, at hindi pa ito bumabalik. Ate Yon, salamat sa pagpapahiram sa akin ng iyong Blood Feather Knife. Narito ako upang ibalik ito. Gayunpaman, may isang bagay na kailangan kong sabihin sa iyo muna. Iniharap ni Hansen ang kutsilyo kay Yun Sui. Nasipsip ko ang dugo ng Xenogeneic. Pasensya na hindi ko ito masabi sa iyo ng mas maaga. Parehong nagulat sina Yun Sui at Yun Susang. Ang Blood Feather Knife ay sikat dahil sa dugo na palaging pumipigil dito na maging banal. Kung tinanggal talaga ni Hansen ang marka, kung gayon may pagkakataon itong maging banal muli. Tinanggap ni Yun Sui ang kutsilyo at sinuri ito. Ang dugo ay talagang wala na. Ang kutsilyo ay kasing linas ng isang makintab na balahibo. Paano mo nagawa iyon? Tanong ni Yun Sui kay Hansen na may nakikitang pagkagulat. Sinubukan ng Feather ang bawat paraan na maisip nila upang alisin ang dugo sa kutsilyo, ngunit ang bawat pagtatangka ay nagtapos sa pagkabigo. Kung alam nila na posible ang pag-alis ng dugo, hindi na nila ibibigay ang kutsilyo. Si Hansen ay tila nagtataglay lamang ng mga kapangyarihan ng isang Earl o isang Marquis, kaya wala siyang ideya kung paano niya nagawa ito. Ang mutant na dugo ay maayos na nakikihalo sa aking Geno Art, kaya nagawa kong sipsipin ito, paliwanag ni Hansen. Kuya Han, ito ay isang malaking tulong. Kung nalaman ito ng Feather, magagalit sila. Si Yun Susang, na nakikinig sa kanilang pag-uusap, ay bumantong hininga. Swerte lang iyon, sabi ni Hansen na may ngisi. Kinuha ni Yun Sui ang Ghost Teeth Knife mula sa kanyang baywang at ibinalik ito kay Hansen. Gayunpaman, ang kanyang mga daliri ay nanatili sa talam at tila mamimiss niya ito. Hindi ko pa ito nagagamit ng matagal, kaya hindi ako makapaniwala na ibabalik ko na ito. Ngunit ngayon ay mayroon ka na ng Blood Feather Knife na mas malaki kaysa sa Ghost Teeth Knife, sabi ni Hansen habang kinukuha ang Ghost Teeth Knife pabalik. Ang Blood Feather Knife ay malakas, ngunit mas komportable si Hansen sa Ghost Teeth Knife. Umaayon ito sa kanyang mga kakayahan. Iba ito. Umiling si Yun Sui, ngunit walang sinabi pa. Hindi siya mukhang masaya sa posibilidad ng potensyal ng Blood Feather Knife. Tulad ng inaasahan ni Hansen, dinala ni Yun Changkong ang Blood Feather Knife sa leader ng Sky Palace. Ang leader, naman, ay ipinasa ito sa mga tao sa Skypath Garden. Pinahintulutan niya silang pagtrabahuhan ito sa pag-asang gawing banal muli ito. Ang balitang ito ay kumalat sa buong Sky Palace. Ayon sa mga resulta ng pananaliksik, mayroong 80% na posibilidad na ito ay maaaring maging banal muli. Ang Sky Palace ay masigasig na nasa sabik. Kahit na ang mga maharlika ng Sky Palace ay tila nahihilo. Maaaring lumipas ang mga milenyo ng walang bagong banal na sandata na lumilitaw. Ngunit si Angia, at ang ilang iba pa sa Sky Palace, ay hindi gaanong masaya. Hindi sila maganda ang itsura. Si Hansen na naman. Umagang si Angia. Lahat ng mga lahi ay nag-iingat sa kanilang mga banal na sandata ng may paninibugho. Ang isang ito ay dapat na pag-aari ng Feather, ngunit ito ay pag-aari na ngayon ng Sky Palace. Narinig din ng Feather sa Holy Heaven ang nangyari. Lahat sila ay mukhang nalulungkot, at mahirap matukoy kung sila ay nagulat o galit lang. Nahanap ni Hansen ang pagkakataon na bumalik sa mga santuwaryo muli. Doon, niyakap niya ang kanyang magandang asawa at anak na babae.
Tay, gusto ko rin ng yakap. Lumapit si Bauer, nakatingin kay Hansen. Hawak ni Hansen ang isang anak sa bawat braso. Masaya ang naramdaman niya. Magiging perpekto sana kung si Little Flower ay nandito pa. Kinabukasan, naghanda si Hansen na bumalik sa Sky Palace. Ngunit habang malapit na siya, tumalon si Bauer sa kanyang mga bisig at sinabi, Tay, gusto kong sumama sa iyo. Kailangan mo pa ring pumasok sa paaralan. Sasamahan kita kapag lumaki ka na, sabi ni Hansen. Ha! Kung hindi mo ako sasamahan, hahanap ako ng sarili kong paraan doon, matapang na sabi ni Bauer, na labis na ikinagulat ni Hansen. May paraan ka bang makapunta doon? Tanong ni Hansen. Si Bauer ay hindi isang ordinaryong bata, kaya may pagkakataon na talagang nakahanap siya ng paraan doon. Hindi ko sasabihin sa iyo. Dahil hindi mo ako sasamahan, pupunta ako roon ng mag-isa, sabi ni Bauer nang walang emosyon. Bauer, hindi sa ayaw kong isama ka. Dahil hindi kita maaaring isama. Maghintay ka lang ng kaunti, hanggang sa bumalik ako sa Planet Eclipse. Sasamahan kita roon pagkatapos, okay. Mabilis na sabi ni Hansen, sinusubukang aliwin siya. Ayaw niyang gumawa siya ng anumang mapanganib. Hindi pa niya maaaring isama si Bauer doon. Hindi papayagan ng Sky Palace ang presensya ng isang random na outsider. Kung may makakita sa kanya, mahirap ipaliwanag. Sige, pero hindi mo ako maaaring lokohin. Kung kasinungalingan ito, pupunta pa rin ako roon sa sarili kong paraan. Iniabot ni Bauer ang kanyang daliri para sa Pinky Promise. Ipinapangako ko sa iyo, sasamahan kita roon kapag bumalik ako sa Planet Eclipse, seryosong sabi ni Hansen. Ikinabot niya ang maliit na pinky ni Bauer sa kanya, at pagkatapos ay hinawakan niya ang mga hinlalaki nito. Naniwala si Bauer kay Hansen, kaya tumalon siya mula sa kanyang mga bisig. Biglang may naisip si Hansen. Bauer, ang mga bagay na sinipsip mo sa loob ng maliit na kalabas. Maaari bang ilabas ang mga iyon? Oo, kumurap si Bauer. Kabanata 2073. Nasaan ang mga gamit na sinipsip mo rito? Maaari ko bang makita ang mga iyon? Masayang tanong ni Hansen kay Bauer. Natunaw na ang mga iyon matagal na, sabi ni Bauer, kumurap muli. Natulala si Hansen, kaya nagtanong siya, sabi mo kanina, pwede mo silang ilabas. Mukhang medyo nagagalit si Bauer. Kaya ko, pero kailangan kong malaman na kailangan silang iligtas. Kung hindi, matutunaw sila ng kalabas. Ang maliit na kalabas ni Bauer ay maaaring makasalo sa pulang ulap na iyon. Pero si Bauer ay nasa santuwaryo lang sa lahat ng oras na ito, at hindi ko pa siya nakikitang umunlad. Hindi siya maaaring maging mas malaki kaysa sa isang baron. Walang paraan na masisipsip niya ang markis na pulang ulap na iyon, naisip ni Hansen. Mukhang naunawaan ni Bauer ang iniisip ni Hansen. Pumalakpak siya at ang makintab na kalabas ay lumitaw sa pagitan nila. Sinabi niya kay Hansen, Tay, ano ang gusto mong kunin? Kapangyarihan ng aking kalabas, at masisipsip nito ang anumang bagay. Sasabihin ko sa iyo sa ibang pagkakataon. Hinawakan ni Hansen si Bauer sa ulo, pagkatapos ay nag-teleport pabalik sa kanyang Jade Island sa Sky Palace. Gusto ni Hansen na maghanap ng pagkakataon upang dalhin si Bauer doon, para masubukan niya ang mga kapangyarihan ng kalabas nito. Kumain si Bauer ng maraming xenogeneic genes na binigay sa kanya ni Hansen, ngunit hindi pa rin siya tinataboy ng santuwaryo. Dahil doon, hindi siya maaaring maging masyadong malakas. Nagluto si Hansen ng xenogeneic material sa isang palayok. Ang xenogeneic gene ay halos masyadong malaki upang magkasya sa palayok, ngunit sineksik niya pa rin ito at narinig ang anunsyo. Marquis Gene Dagdag 1. Ang palayok ng karne ay dapat na may timbang na hindi bababa sa 100 kilo. Kahit na may kakayahan si Hansen na ubusin, hindi pa rin siya comfortable na kainin ang lahat ng iyon ng sabay-sabay. Sumuko siya sa pagkain para sa gabi. Mukhang mas mainam na kumain ng mas maliliit na xenogeneic genes. Habang nagsasalita si Hansen sa kanyang sarili, may tumawag sa kanyang pangalan sa labas ng isla. Lumabas si Hansen. Nakita niya si White Rill sa itaas, nakasakay sa isang ibon na gawa sa kahoy. Nang lumabas si Hansen, ibinaba ito ni White Rill upang dumapo sa isla. Kuya Han, sumama ka sa akin ng mabilis. Tumalon si White Rill mula sa ibon at hinayla si Hansen, hinayla siya patungo sa nilalang. Kuya White, ano ang nangyayari? Tanong ni Hansen, na may halatang pagkalito. Habang nakasakay sila, sinabi ni White Rill, inaanyayahan ka ng aming leader sa Skypath Garden. Gusto kanyang tulungan kaming pagpino ang Blood Feather Knife. Hinihingi niya ang aking tulong. Hindi ako magaling sa ganoong bagay.
Ano ang dapat kong gawin? Nagulat si Hansen. Tiyak na ang mga bagay na natutunan niya ay hindi maihahambing sa pinagsamang mga isipan na nagtatrabaho na sa Skypath Garden. Kung si Bayesian ay naroon, marahil ay makakapagbigay siya ng kapakipakinabang na kontribusyon sa kanilang pananaliksik. May alam si Hansen, ngunit hindi sa antas na iyon. Dagdag pa, mayroong malaking pagkakaiba sa pagitan ng Geno Arts ng Santuario at ng Geno Arts ng Geno Universe. Hindi talaga sila maaaring pag-usapan na parang pareho silang bagay. Ang Geno Arts na mayroon si Hansen sa mga santuario ay na-edit, at iba ang mga ito sa kanilang mga katumbas sa Geno Universe. Kailangan din niyang pagpino ang mga xenogeneic treasures upang gumana ang mga ito. Kuya Han, huwag kang maging masyadong mapagpakumbaba. Nagawa mong alisin ang dugo ng xenogeneic mula sa kutsilyo. Magaling ka rito. Pero na, inaantay ka ng leader at ng iba pa. Tinulak ni Whiterill si Hansen sa ibabaw ng ibon na kahoy, at pagkatapos ay lumipad sila patungo sa Skypath Garden. Nang dumating sila, ipinaliwanag ni Hansen sa kanila na nagawa lamang niyang alisin ang dugo ng xenogeneic dahil ang kanyang Geno Art ay tugma dito. Hindi alam ni Hansen kung paano pagpino ang isang xenogeneic treasure o gumawa ng isang banal na kayamanan. Ngumiti ang punong mananaliksik at sinabi, huwag kang mag-alala, Hansen. Inimbite ka namin dito para maging bahagi ka ng proseso ng pagpino. Kung makakita kami ng natitirang dugo habang pinagpipino namin ito, kakailanganin namin ang iyong tulong. Kung hindi, masasayang ang aming trabaho. Sinabi ni Hansen sa kanila na walang isang patak man lang ng dugo ang natira, ngunit ang mga elder na nagtrabaho kasama ang leader ay nag-aalala na baka mayroon pa ring natitira. Kaya, hiniling nila sa kanya na manatili. Sa kabutihang palad, ang Skypath Garden ay hindi humingi ng anumang iba pa sa kanya. Umupo lang si Hansen sa silid ng pagpino, nakikinig sa mga utos na inilabas ng punong mananaliksik. Wala namang magawa si Hansen, kaya nagsanay siya gamit ang kanyang Jad-escan. Pinanood din niya ang proseso ng pagpino para sa Blood Feather Knife. Marami siyang natutunan. Ang Blood Feather Knife ay inilagay sa loob ng isang kristal na lalagyan. Naisip ni Hansen na gagamit sila ng mga teknik sa panday at apoy upang baguhin ang talam. Mali siya, wala man lang kahit kaunting kislap. Ang puting kutsilyong balahibo ay inilagay sa isang lalagyan. Nililinis nila ang lalagyan, inilagay ang kutsilyo sa loob, at inalis ang lahat ng hangin sa loob nito. Pagkatapos ay binaba nila ang temperatura hanggat maaari. Habang bumababa ang temperatura, ang Blood Feather Knife ay parang kinikristal. Sa huli, ang buong kutsilyo ay tila ganap na kristal, tulad ng lalagyan mismo. Ang isa sa mga guro ng Skypath Garden ay gumamit ng isang instrumento upang suriin ang Blood Feather Knife at kumunat ang noo. Ang temperatura ay hindi sapat na mababa. Hindi natin maisaaktibo ang kapangyarihan ng Blood Feather Knife. Si Hansen, pagkatapos ng 4 na araw na pagiging naroon, ay narinig na ang parehong bagay ng 1,000 beses. Sinubukan nilang babaan ang temperatura ng kutsilyo, ngunit hindi nila kailanman naabot ang lalim na kailangan nila. Hindi alam ni Hansen kung bakit gusto nilang babaan ang temperatura, ngunit nakakita siya ng maraming lihim na malamig na elemento ng Geno Arts. Talagang nakakatakot ang mga ito. Ang iba pang mga materyales ay madaling gumuho sa ganoong temperatura, ngunit ang kutsilyo ay tila maayos lang. Ang lalagyan na kristal na iyon ay kahanga-hanga. Kaya nitong tiisin ang ganoong hindi kapani-pani walang lamig ng hindi nasesira, tahimik na sabi ni Hansen sa kanyang sarili. Matatalas naman ang pandinig ni Whiterill. Narinig niya ang sinabi ni Hansen at may pagmamalaking sinabi, Kuya Han, tama ka. Maganda ang lalagyan. Ito lang ang banal na bagay na pag-aari ng Skypath Garden. Ang bagay na iyon ay banal. Nagulat si Hansen nang marinig ito. Alam niyang napakamatibay nito, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay banal. Ang pangalan nito ay ganap na lalagyan, at marami itong gamit. Marami sa aming mga high-tier na kayamanan ay pinino sa loob nito. Kalahati ng mga sandata ng King Class sa Sky Palace ay ginawa roon, seryosong sabi ni Whiterill. Nagsimulang magtanong si Hansen ng iba pa, ngunit malungkot na nagsalita ang punong mananaliksik. Mukhang hindi sapat ang ating kapangyarihan upang babaan ang temperatura ng bagay sa kailangan ng kutsilyo. Old Dong, mangyaring pumunta sa White Jade City at anyayahan siyang sumama sa atin. Pupunta ba siya? Mukhang nalulungkot si Old Dong. Kabanata 2074. Kunin mo ang mga bote ng likidong pang-isang anak na ito, at darating siya, sabi ng punong mananaliksik. Ang pag-uusap tungkol sa likidong pang-isang anak ay nagdulot ng pag-ikot ng kanyang mukha. Parang may biglang sakit ng ngipin siya. Hindi ba sayang na ibigay sa kanya iyon?
Nagulat sina Oldong at ang ibang mga guro. May alam ka ba ng ibang paraan upang babaan ang temperatura ng Blood Feather Knife sa antas na kailangan natin? Tiningnan ng leader ng Skypath Garden ang lahat ng naroon, ngunit lahat sila ay natulala. Sige, kunin mo ang likidong pang isang anak, tulad ng pagbibigay mo ng pagkain sa aso. Bamantong hininga ang punong mananaliksik. Wala nang sinabi si Oldong. Kinagat lang niya ang kanyang mga ngipin at umalis sa silid ng pananaliksik. Ano ang likidong pang isang anak? Tanong ni Hansen kay Whiterill. Wala siyang interes kung sino ang inaanyayahan ng leader. Malinaw na isang taong may makapangyarihang ice element at higit pa rito, wala naman talagang pakialam si Hansen. Ngunit ang likidong pang isang anak na iyon ay mukhang makapangyarihan at nakakuha ito ng interes ni Hansen. Tahimik na sinabi ni Whiterill kay Hansen, ang likidong pang isang anak ay ang formula sayon ng isa sa aming pangunahing larangan ng pananaliksik. Maraming high-level na xenogeneic ingredients ang kinakailangan upang magawa ito, at nangangailangan ito ng proseso ng pagsasama-sama na napakakomplikado. Tumutulong ito sa mga high-class na xenogeneics na umunlad. Kung ang isang king class ay patuloy na kumokonsumo ng likidong pang isang anak, mayroong mataas na posibilidad na ito ay maaaring maging banal. Ganon kalakas iyon. Nagulat si Hansen. Nakakagulat na ang isang king class ay maaaring maging banal ng napakasimple. Maraming swerte ang kakailanganin, ngunit theoretically possible ito. Sa kabilang banda, ang pagpapalaki ng isang duke sa king class. Madali iyon. Ang aming test record para makamit ito ay 10 bote lamang ng likidong pang isang anak, pagmamayabang ni Whiterill. Hindi katakataka na ang Sky Palace ay napakalakas. Kaya mong gumawa ng mga kings ng ganoon. Ilan ang mayroon kayo? Nagulat na tanong ni Hansen. Isa. Itinaas ni Whiterill ang isang daliri. Natulala si Hansen, kaya nagpatuloy si Whiterill. Mahirap maghanap ng mga ingredients para sa likidong pang isang anak, tandaan mo. Mga 20 bote lang ang nagawa natin, at ginagamit natin ang ilan para sa pagsusuri. At ang king na iyon ay gumamit ng 10 bote. Mayroon na lamang 7 o 8 na natitira. Naubos na natin ang ating supply ng mga ingredients. Naisip ni Hansen sa kanyang sarili, kung hindi mo ito kayang mas produce, ano ang silbi ng paggawa nito? Mukhang nahulaan ni Whiterill ang iniisip ni Hansen. Hindi natin magagawa ang likidong pang isang anak sa malalaking volume, ngunit sa ilang pagbabago, makakagawa tayo ng xenogeneic liquid na gumagana sa mga normal na xenogeneics. Kung uminom ka ng marami, ang isang marquis ay maaaring maging isang duke. Ang isang earl ay maaaring maging isang marquis ng madali. Marami sa atin ang gumagamit nito. Dahil ang tao ay hindi pa dumarating, huminto ang proseso ng pagpino. Naghintay sila buong umaga para bumalik si Oldong, at nang gawin niya ito, may kasama siyang tao. Si Yu Shangsen iyon. Ginoo, bulalas ni Hansen, mabilis na yumuko. Bakit ka nandito? May hawak na aso si Yu Shangsen. Ngunit ang asong iyon ay hindi mukhang masigla. Ang buntot nito ay nakalugmok at ang balahibo nito ay gusot. Nakakita na si Hansen ng maraming aso na tulad nyon. Mukhang anumang kulang sa nutrisyon na aso na maaaring mahanap na naglalakad sa maruruming kalye, ngunit walang paraan na ang isang elite na tulad ni Yu Shangsen ay magdadala ng isang nilalang sa ganoong kalunos-lunos na estado. Marahil ito ay isang high-class na xenogeneic na mukhang aso lang. Marahil ang nilalang ay king class o kalahating banal. Hiniling ako ng leader na tumulong sa pagpino ng Blood Feather Knife, sabi ni Hansen. Naiintindihan ko. Magkano ang binayad sa iyo ng leader? Nakangiting tanong ni Yu Shangsen. Ganoon ang dapat gawin ng isang estudyante, mabilis na sagot ni Hansen. Wala siyang natanggap na pera mula sa leader, at hinayla siya roon ni Whiterill. Tinapik ni Yu Shangsen si Hansen sa balikat at ngumiti. Pareho tayo. Mabubuting tao tayo. Bago pa makapagsalita si Hansen, tiningnan ni Yu Shangsen ang punong mananaliksik at sinabi, Leader, babayaran mo ba ako sa aking mga pagsisikap dito? Huwag kang mag-alala, hindi ko babaguhin ang napagkasundoan natin, ungol ng matandang lalaki. Kung gayon, ibigay mo na sa akin ngayon. Hindi ako gagawa hanggat hindi ko nakikita ang bayad. Iniabot ni Yu Shangsen ang kanyang kamay. Mukhang nakakagulat na kuripot siya. Ibigay mo sa kanya, sigaw ng punong mananaliksik, kinagat ang kanyang mga ngipin. Kinausap niya muli si Oldong. Mukhang nasaktan si Oldong. Binuksan niya ang isang kahon, at sa loob nito, may 7 lalagyan. Ang bawat isa ay may 200 mililitro ng katas. Maingat na kinuha ni Oldong ang isa at iniabot ito kay Yu Shangsen, ngunit ang lalaki ay mabilis na kumuha ng 4 pa bago kunin ang iniaabot ni Oldong. 5 sa mga ito.
Wala akong kinuha pa o kulang, sabi ni Yo Shangsen kina Oldong at sa leader. Pareho silang mukhang masama ang pakiramdam. Tiningnan ni Hansen ang likidong pang-isang anak sa mga kamay ni Yo Shangsen. Ito ay isang transparent na likido, at hindi ito mukhang espesyal. Old Wang, ito ay isang magandang bagay, sabi ni Yo Shangsen sa aso. Binuksan niya ang isa sa mga bote at ibinuhos ang laman para inumin ng aso. Agad na tumayo ang aso at sinimulang dilaan ang lahat ng likidong pang-isang anak. Dinilaan nito ang mga labi nito, na parang sinasabi, "Hindi sapat ang basa ng aking mga labi. Dapat kang magbigay sa akin ng isa pa." Binuksan ni Yu Shangsen ang isa pang bote at ibinuhos ito para sa aso na tinawag na Old Wang. Muling dinilaan ni Old Wang ang likidong pang-isang anak. "Pwede bang tumigil ka sa pag-aaksaya nito?" Sumigaw si Old Dong, hindi na mapigilan ang kanyang galit. "Leader, ano ang mali sa kanya? Ang mga boteng ito ay akin. Ano ang mali ko ngayon?" Nagtatakang tiningnan ni Yu Shangsen ang leader. Kumaway lang ang leader ng kanyang kamay kay Old Dong, senyales na tumigil sa pagsasalita. Pagkatapos ay sinabi niya kay Yu Shangsen na bayaran ka na, at ngayon ay dapat kang magtrabaho. Walang magsasalita pagkatapos mong matapos ang pagtatrabaho kahit na ibuhos mo ang mga bagay sa basurahan. Ngumiti si Yu Shangsen. Binuksan niya ang dalawang bote pa, isa sa bawat kamay. Pagkatapos, binigay niya ang pareho sa Old Wang ng sabay. Ininom ito ni Old Wang. Hindi pa bibigyan ni Yu Shangsen ng respeto ang leader, uubusin niya muna ang lahat ng likidong pang-isang anak. Mukhang busog na si Old Wang. Ang huli na ito ay walang silbi. Kunin mo. Inihagis ni Yu Shangsen ang huling bote ng likidong pang-isang anak kay Hansen. Nasalo ito ni Hansen. Nagulat siya nang makita si Yu Shangsen na magbigay ng isang bagay na napakahalaga. Gusto ni Hansen na magsabi ng isang bagay, ngunit iniunat ni Yu Shangsen ang kanyang mga paa at pagkatapos ay sinabi, "Okay, oras na para magtrabaho." Naglakad siya patungo sa ganap na lalagyan at hinawakan ito. Lahat ng ibang mga mananaliksik ay nagsimulang magmukhang kinakabahan habang bumalik sila sa trabaho. Nang idiin ni Yu Shangsen ang kanyang kamay sa kristal na lalagyan, lumikha ito ng butas upang payagan ang kanyang kamay sa loob. Pagkatapos ay muling humigpit ang lalagyan sa paligid ng kanyang braso. Ang lalagyan ay muling tinatakan laban sa mga kontaminasyon. Hinawakan ni Yu Shangsen ang blood feather knife, at mayroong isang katso-katso na ingay. Parang may nababasag na yelo. Kabanata 2075. Ang mga kristal na yelo ay patuloy na kumalat sa blood feather knife, at mukhang ang lahat sa loob ng lalagyan na walang hangin ay nagyayelo. Ang mga kristal na yelo ay lumaki, sumasanga na parang mga ugat ng dugo. Nakakatakot itong panoorin. Si Yu Shangsen ay dapat na kalahating banal. Kung hindi, walang paraan na magyayelo niya ang vacuum. Nagulat si Hansen. Pinanood ng lahat kung paano kumalat ang mga kapangyarihan ng yelo sa lalagyan, nagyayelo kahit ang walang laman na espasyo sa loob nito. Sa huli, lahat ay nagyelo. Mukhang isang perpektong kristal na bola. Ang ganap na lalagyan ay kumikinang, at may tila gumagalaw sa loob ng yelo. May isang bagay na lumalaban sa mga malamig na kapangyarihan. Mapalad ang mga mananaliksik na ang ganap na lalagyan ay banal. Sa kabila ng kanilang lakas, ang mga malamig na kapangyarihan ay hindi tumutulo sa lalagyan. Hinailan ni Yu Shangsen ang kanyang kamay mula sa lalagyan. Mukhang ordinaryo pa rin siya, at ang kanyang kamay ay walang bakas ng hindi kapani-pani walang lamig na kanyang pinakawalan lang. "Tapos na ang aking trabaho dito. Pwede na, Old Wang?" sabi ni Yu Shangsen, pagkatapos ay hinaila ang aso na si Old Wang palayo. Nang dumaan siya kay Hansen, tahimik na sinabi ni Yu Shangsen, "Bakit ka pa rin nakatayo rito? Huwag mong istorbohin ang kanilang pananaliksik." Inikat ni Hansen ang kanyang ulo, pagkatapos ay sinundan si Yu Shangsen upang umalis. Bumalik sa trabaho ang mga mananaliksik sa loob ng Skypath Garden. Ang ilan sa kanila ay nakita si Hansen na umalis kasama si Yu Shangsen, ngunit walang nag-isip na pigilan siya. "Ginoo Yu, may sama ka ba ng loob sa punong mananaliksik?" Malamang na tanong ni Hansen. "Tawagin mo akong Yu Shangsen." Buhat ni Yu Shangsen si Old Wang habang naglalakad sila, at nagpatuloy siya sa pagsasabi, "Walang sama ng loob. Ayaw ko lang sa paraan ng kanilang paggawa ng mga bagay." "Paano nila ginagawa ang mga bagay?" muling tanong ni Hansen. "Alam mo ba kung ano ang gawa ng likidong pang-isang anak?" Tiningnan ni Yu Shangsen ang bote sa kamay ni Hansen habang nagtatanong. Hindi ko alam. Ito ang unang pagkakataon na narinig ko ang bagay na ito," sabi ni Hansen. Ang likidong pang-isang anak ay gumagamit ng libu-libong hindi pa isinisilang na mga sanggol na Zenegeneic bilang sangkap.
May mga intelligent na nilalang doon, tulad mo at ko. Tiningnan ni Yu Shangsen si Hansen at ngumiti. Itinaas ni Hansen ang likidong pang-isang anak sa liwanag para makita niya ito. Nagulat siya nang marinig ito, kaya sinabi niya, saan nanggagaling ang mga sangkap na ito? Mula sa mga nilalang na nahuli ng mga miyembro ng Skypath Garden. Gumagawa sila ng mga pagsusuri sa mga ito. Ano sa tingin mo? Tanong ni Yu Shangsen. Napansin niya na si Hansen ay hindi gaanong reaksyon na interesado sa kanya. Isang makasalanan ako na may mga kamay na may bahid ng dugo. Hindi ko sila mahuhukuman. Umiling si Hansen. Tumawa si Yu Shangsen. Tinapik niya si Hansen sa balikat at sinabi, kaya ko kinamumuhian ang mga taong iyon, ngunit sila ang mga nagpapalakas sa Sky Palace. Ayaw ko lang. Gayunpaman, wala na itong halaga. Isang walang silbing walang alam lang ako rito, at iyon lang iyon. Umalis si Yu Shangsen pagkatapos noon, buhat pa rin si Old Wang. Nawala siya sa mga isla sa isang lugar. Bakit niya sinabi sa akin iyon? Tiningnan ni Hansen ang likidong pang-isang anak at bumantong hininga. Hindi rin siya masyadong marangal dahil marami na siyang pinatay. Ngunit pagkatapos magsalita si Yu Shangsen tungkol sa mga sangkap sa loob ng bote, hindi niya naisip na kaya niyang uminom nito. Bahala na, ibibigay ko na lang ito sa iba. Inilayo ni Hansen ang likidong pang-isang anak at pumunta sa pangkalahatang lugar ng serbisyo. Sinuri ni Hansen ang mga alituntunin ng Sky Palace. Kung gusto niyang dalhin si Bauer dito, legal, kailangan niyang pumunta sa pangkalahatang serbisyo. Tinatanong ni Hansen ang mga tao doon kung paano niya madadala ang ibang tao sa Sky Palace, at naging mas madali ang proseso kaysa sa inaasahan ni Hansen. Ang ranggo ni Hansen na guro ay kapaki-pakinabang sa maraming paraan sa Sky Palace. Gamit ang titulong iyon, maaari niyang anyayahan ang kanyang pamilya na pumunta at manirahan kasama niya. Kung wala ang titulong iyon, walang magulang o asawa ang makakadalaw sa kanya rito. Ngunit nakakainis, kung sasabihin niyang si Bauer ang kanyang anak na babae, kakailanganin nilang gumawa ng DNA test. Hindi alam ni Hansen kung paano isasagawa ang pagsusuri, ngunit walang paraan na sasabihin sa kanila ng mga resulta na si Bauer nga ang kanyang tunay na anak na babae. Ngunit ayon sa mga batas ng Sky Palace, bukod sa mga magulang at lolo't lola, ang mga asawa at anak lamang ang pinapayagang manirahan kasama ang isang guro. Mukhang hindi ko pa rin madadala si Bauer sa Sky Palace. Nalungkot si Hansen. Ang tanging ibang paraan ay ang gumawa si Hansen ng karagdagang mga kontribusyon sa Sky Palace at makuha ang pag-aproba ng hindi bababa sa kalahati ng mga elder. Maaari ring humingi si Hansen ng pag-aproba ng leader, ngunit ang pagtatangka na iyon ay mukhang hindi makatotohanan. Ang kanyang mga natuklasan ay nagdulot sa kanya ng pagkamausisa sa DNA ni Bauer. Pinag-anyuhan niya si Bubble na maging katulad niya at matulog sa Jade Island. Pagkatapos, bumalik siya sa Alliance at binisita si Bauer. Kumuha siya ng isa sa kanyang buhok at nagpunta para sa DNA test, na gustong makita kung ang kanyang mga genes ay mukhang anumang nilalang. Ang mga DNA test sa Alliance ay medyo advanced, ngunit si Bauer mismo ay lumabas sa isang kalabas. Walang nakakaalam kung ano ang kanyang mga genes. Halos bilhin ni Hansen ang buong planeta at gawing pansamantalang tahanan ang lugar ng pagsusuri. Naglakad siya sa harap ng gene tester at inilagay ang buhok ni Bauer sa loob upang maisagawa ang pagsusuri. Hindi nagtagal, inilabas ang mga resulta ng pagsusuri. Ang mga resulta ay nakalimbag sa isang piraso ng papel, at ang kanyang nakita ay nagpalaki sa kanyang mga mata. Ang printout ng DNA test ay nagsasabing, ama at anak na babae. Dim, ano itong sirang makina? At binili ko lang ang bagay na ito, sino ang gumawa ng piraso ng shout na ito? Ah, nakita ko na. Ito ay Story Group. Magrereklamo ako kay Ningyu mamaya. Hindi pinaniwalaan ni Hansen ang mga resulta, kaya ginawa niya ang parehong pagsusuri sa isa pang DNA tester. Halos malaglag ang kanyang mga mata sa mga resulta. Lahat ng mga pagsusuri ay pareho, sinasabi sa kanya na siya at si Bauer ay ama at anak na babae. Imposible ito. Sumumpa si Hansen na hindi pa siya nakapangdaya sa isang kalabas dati. Paano kaya ipapakita ng mga resulta na siya at si Bauer ay may kaugnayan sa henetiko? Maingat na tiningnan ni Hansen ang ulat. Ang mga genes ni Bauer ay may 99.99% na pagkakatugma sa kanya. Bukod sa pagiging ama at anak na babae nga sila, walang ibang paliwanag. Paano ito nangyari? Tiningnan ni Hansen si Bauer na mukhang inosente at hindi sigurado kung ano ang sasabihin. Nabubuntis ka lang sa haplos. Naalala ni Hansen na pagkatapos niyang kunin ang kalabas, ginagamit niya itong laruin habang nag-iisip siya.
Bukod doon, gayunpaman, hindi niya maisip ang anumang paraan na nabuo nila ang koneksyon na ito. Ngunit ngayon, kailangang aminin ni Hansen na si Bauer ang kanyang tunay na anak na babae. Mabilis na sinira ni Hansen ang lahat ng mga resulta ng pagsusuri. Hinawakan niya si Bauer sa mga balikat at ngumiti. Bauer, huwag nating sabihin kay nanay na pumunta tayo rito para sa pagsusuri. Kabanata 2076, nagsumite si Hansen ng aplikasyon sa gusali ng pangkalahatang serbisyo na humihiling na pahintulutan ang kanyang anak na sumama sa kanya sa Sky Palace. Natanggap niya ang pahintulot, kaya umalis siya sa Sky Palace at bumalik sa Planet Eclipse upang kunin ito. Maingat si Hansen na huwag makuha ang atensyon sa biyahe, at ang kanyang pagbabalik ay hindi nahadlangan ng mga problema. Dinala niya si Bauer sa Geno Universe sa kalahating daan, at pagkatapos ay pumunta sa makipot na buwan. Dinala niya si Bauer upang makipagkita kay Yisha, na mabilis na nagustuhan siya. Pinayagan niya si Bauer na manatili sa Planet Blade, habang si Hansen ay bumalik sa Planet Eclipse. Alam ni Hansen na balak ni Yisha na siyasatin si Bauer. Ang rebate ay walang mahigpit na ipinatutupad ng mga alituntunin tulad ng Sky Palace, ngunit hindi nila papayagan ang isang hindi kilalang tao na sakupin ang isang high-level district. Hindi rin naman siya isang ordinaryong immigrant. Ang mga kamag-anak ng isang importanteng tao ay nangangailangan ng ilang pagsusuri upang makita kung gaano nakalayo ang kanilang pag-unlad. Ngunit hindi nag-alala si Hansen. Si Bauer ay napakatalino, at sigurado wala siyang problema. Pagbalik sa Planet Eclipse, sina Xi Jinping, Gu Qingcheng, at ang iba pa ay naging Earls na. Sina Zero, Dragon Lady, Han Menger, Little Angel, at Wang Yuhang ay mga Earls din. Ang mga kaibigan ni Hansen ay may mga Geno Arts na mas madaling mapaunlad kaysa sa ang kwento ng mga genes, at hindi rin nila kailangang magsanay ng 4 na magkakaibang Geno Arts ng sabay-sabay. Kasama ang maraming mapagkukunan ng Planet Eclipse, pinapayagan silang umunlad ng mabilis. Old Han. Mga Earls na tayo, at ang mga mapagkukunan sa Planet Eclipse ay hindi na tayo masusuportahan lampas sa Marquis. Gusto naming mag-explore at magsanay sa ibang mundo. Sinabi ni Xi Jinping kay Hansen. Gusto ring gawin iyon ni Gu Qingcheng, Wang Yuhang, at Dragon Lady. Pumayag si Hansen na hayaan silang magsanay sa ibang lugar, ngunit inatasang din niya sila sa pagre-recruit. Sa ganoong paraan, madadala ni Hansen ang higit pang mga tao mula sa Alliance, kapag bumalik sila. Marahil ito ay dahil sa mga marka ng gintong ibon, ngunit ang mga refugee na naninirahan sa base ni Hansen ay mga Baron Nobles na ngayon. May sapat na siyang tao doon. Hansen, narinig ko na pinatay mo sina Sharon at Dragon 13, natalo mo si Dragon 9 sa Return Ruin Sea, ang pangalan mo ay nasa buong Geno Universe. Alam ng lahat na ang Knife Queen ay may isang henyo na estudyante na nagngangalang Hansen ngayon. Dumating si Black Steel sa Planet Eclipse na mukhang nag-aalala. Nagpatuloy siya sa pagsasabi, ngunit hanggang sa maging isang duke ako, hindi papayagan ako ni tatay na umalis sa makipot na buwan. Gusto ko talagang sumama sa iyo at mag-explore. Kung gusto mong magsanay, ang makipot na buwan ay kapareho ng anumang ibang lugar na maaari mong puntahan. Kaunti lang ang pagkakaiba. Kung ikukumpara sa ginagawa ko, mas gugustuhin kung manatili sa makipot na buwan. Mananatili ako rito kung ako ang pipili. Tumawa si Hansen. Huwag mong sabihin iyan. Hindi naman ako aalis, bumantong hininga si Black Steel. Sa pamamagitan ng paraan, naghahadya si Rebecca ng welcome party. Nandito ako upang anyayahan kang pumunta. Wala akong magandang relasyon sa mga tao ng Moon Garden. Bakit nila naisip na anyayahan ako? Nagulat si Hansen. Inikat ni Black Steel ang kanyang mga mata. Magkaiba na ang mga bagay ngayon. Nakakuha ka ng isang napakatalino na reputasyon doon, kaya ngayon ikaw ang golden boy ng makipot na buwan. Walang gustong makipagkompetensya sa iyo ngayon. Dahil sa kawalan ng anumang sama ng loob na maaaring inaalala mo, marahil dapat kang pumunta at bisitahin sila. Sige. Susundin ko ang payo mo. Ngumiti si Hansen. Pumunta siya sa Planet Moonwheel kasama si Black Steel. Naroon sina Rebecca, Dulish, at ang mga tagapagmana ng ibang mga hari. Ang pagtitipon na ito ay ibang-iba sa mga kaganapan sa kutsilyo na dinaluhan ni Hansen dati. Noong panahong iyon, walang nagmamalasakit sa kanya. Lahat ay minamaliit siya, at hindi nila siya kinausap. Ngunit iba na ang mga bagay ngayon. Si Hansen ay parang isang bisitang tanyag na tao. Ang mga tagapagmana ng bawat hari ay napakamagalang sa kanya, patuloy na pinupuri siya. Nakikipag-usap siya sa higit pang mga tao sa isang gabing iyon kaysa sa lahat ng panahon na nanirahan siya sa makipot na buwan dati.
Si Hansen ay nanguna sa pagsusulit sa Sky Palace at nakipaglaban kay Lone Bambo. Pinatay niya sina Sharon at Dragon 13 at tinalo rin niya si Dragon 9. Lahat ng mga gawaing iyon ang nagpagawa kay Hansen na ang una sa isang bagong henerasyon ng mga piling tao sa Geno Universe. Kahit na si Hansen ay may mababang posibilidad na maging isang hari, hindi ito isang imposibleng gawain. Walang gustong gawin siyang kaaway. 15 segundo lang ang kanyang katanyagan. Wala itong halaga. Walang silbi ang lahat kung hindi siya magiging hari. Si Sad Knight, na dapat ang sentro ng mga pangyayari sa gabing iyon, ay nakaupo sa isang sulok at umiiyak sa kanyang inumin. Si Night River King ang may pinakamalaking sama ng loob kay Hansen. Si Sad Knight ay mayroon din. Hindi niya gusto na si Hansen ay naging sikat. Ang mga taong ito ay talagang maikli ang pananaw. Nakikita lang nila ang katanyagan ni Hansen ngayon. Hindi nila binibigyang pansin ang kahirapan ni Hansen sa pagpapaunlad ng kanyang mga Geno arts. Walang paraan na magiging hari siya. Nakakatawa kung paano nila dinidilaan ang kanyang mga sapatos ngayon. Narinig ni Sad Knight ang isang tinig. Lumingon siya at nakakita ng isang batang Earl Rebate na naglalakad patungo sa kanya na may inumin. Kumunat ang noo ni Sad Knight. Hindi niya nakilala ang binata. Marahil ito ay isang taong hindi gaanong kilala. Itinaas ng batang Earl ang isang tasa kay Sad Knight at sinabi, "Ginoo Knight, ang pangalan ko ay Vicdo. Maaari ba akong makipag-usap sa iyo ng mag-isa pagkatapos ng kaganapan?" "Para saan?" Tiningnan siya ni Sad Knight ng may paghamak. "May paraan ako kung saan matatalo mo si Hansen at makukuha mo ang kanyang katanyagan para sa iyong sarili. Interesado ka ba?" sabi ni Vicdo. "Magagawa mo iyon." Tumaas ang kilay ni Sad Knight, ngunit hindi siya mukhang interesado sa sinabi ng binata. "Hindi ako isang importanteng tao. Walang dahilan para ma-impress ka sa akin. Ngunit nakikilala mo ito, hindi ba?" Kinuha ni Vicdo ang kanyang telepono at ipinakita kay Sad Knight ang isang video. Nang makita ito ni Sad Knight, mukhang natulala siya. Napatras siya, "Saan mo kinuha ito? Kung interesado ka, pagkatapos ay magpatuloy tayong magsalita pagkatapos matapos ang kaganapan." Ngumiti si Vicdo. Matapos ang kaganapan, sina Rebecca at Dulce ay inihatid si Hansen palabas. Dinala nila siya mismo sa boarding ramp ng kanyang sasakyan. "Kuya Han, kung may nagawa kaming nakakainis sa iyo dahil kumilos kami ng uto-uto. Pakiusap, huwag mo itong ipagdamdam sa amin," sabi ni Rebecca, pagkatapos ay nagbigay kay Hansen ng isang kahon. "Ito ay isang regalo na gusto naming tanggapin mo. Ito ay isang paghingi ng tawad at isang pag-asa na patatawarin mo kami sa paraan ng pagtrato namin sa iyo noon. Okay lang. Kahit ang mga kaibigan ay nag-aaway minsan. At bago pa ako sa makipot na buwan. Hindi ko kayo kilala," sabi ni Hansen na may kibat balikat. "Kahit na, pakiusap kunin mo ito. Paano kung maging magkaibigan tayo?" Nakangiting inilagay ni Rebecca ang kahon na kahoy sa harap niya. "Ang babait ninyo. Salamat." Kinuha ni Hansen ang kahon na kahoy at ngumiti sa kanilang dalawa. Kabanata 2077. Pagbalik sa Planet Eclipse, binuksan ni Hansen ang kahon at nakakita ng isang maliit na data card sa loob. Isinaksak ni Hansen ito sa isang computer para makita niya ang anumang impormasyon na nakaimbak dito. Mabilis niyang natuklasan na ang lahat ng mga file ay nasa isang kasanayan na pinamagatang Moonlight. Ipinaliwanag ng mga file na ang Moonwheel, na natutunan na ni Hansen, ay bahagi talaga ng Moonlight. Isinulat mismo ni Moonwheel King ang mga paliwanag, at binanggit niya ang lahat ng uri ng mga kasanayan at karanasan habang nagpapatuloy siya. Hanggang ngayon, hindi pa nagagawa ni Hansen na baguhin ang Moonwheel dahil natutunan lamang niya ang kasanayan sa pinakasimpleng anyo nito. Mayroon siyang malambot na teknik na pinangalanang buwan, kaya ang impormasyong ito ay napakahalaga sa kanya. Lalo na itong nakatulong na marinig ang mga karanasan at teknik ni Moonwheel King. Ito ay isang napakahalagang read-along na tanggap niya. Hindi ito isang bagay na mabibili lang. Ang huling bahagi ng mga turo ay nang ipaliwanag ni Moonwheel King ang buwan. Ito ay mas makahulugan pa kay Hansen. Ito ay isang marangal na regalo na matatanggap mula kay Moonwheel King. Alam ni Hansen na ang isang read-along tulad nito ay hindi isang bagay na maibibigay ni Rebecca at ng kanyang kapatid sa sino man na gusto nila. Inaprubahan mismo ito ni Moonwheel King. Sa susunod na 2 araw, nanatili si Hansen sa Planet Eclipse. Dapat na ibinalik si Bauer 2 araw na ang nakakaraan, ngunit sinabi ni Isha na nagustuhan niya si Bauer at gusto niyang manatili ito sa palasyo ng ilang araw pa. Hindi alam ni Hansen kung gusto talaga ni Isha si Bauer, o kung may natuklasan talaga siya tungkol sa kanya. Anuman, walang silbi ang pag-aalala tungkol dito.
Hintayin na lang niya itong umuwi. Nang bumalik si Shadow King, ang makipot na buwan ay naging sentro ng maraming mga headline. Sina Shadow King, Night River King, Black Moon King, Moonwheel King, at Knife Queen ay kamakailan lamang na nag-explore ng isang sinaunang mataas na lahi na guho. Ang ekspedisyon ay naging napakakumikita. Sa panahon ng paghuhukay, isang importanteng bagay ang natuklasan. Dinala nila ito pabalik, at sa buwan na nauuna sa pagbubunyag nito, ang kaguluhan ay lumaganap sa buong makipot na buwan. Ang mga guho ay tahanan ng isang sinaunang banal na nilalang. Maraming mahahalagang bagay sa loob, kabilang ang isang makapangyarihang Geno Art. Ngunit ang lahing iyon ay naiiba sa rebate, kaya ang Geno Art ay ipinadala sa katumbas ng Skypath Garden ng makipot na buwan para sa pananaliksik. Ang bagay na dinala nila pabalik ay isang higanting metal na pader. Hinala ng propesor ng rebate na ang sinaunang banal na piling tao ay nagsanay ng kanyang Geno Art laban sa pader, gamit ito na parang punching bag. Parang isang simpleng kasangkapan lang, ngunit ang anumang pader na makatitiis sa mga banal na kapangyarihan ng hindi nasa Syra ay kapansin-pansin. Ito ay binubuo ng isang napakabihirang material, at itinuturing ito ng rebate bilang isang kayamanan. Maraming mga marka ng palad ang nakaukit dito, na pinaniniwalaan nilang resulta ng isang Geno Art na ginamit laban dito. Ito ay isang nakakatakot na Geno Art, at ang mga marka ng palad ay mayroon pa ring tira ng kalooban ng banal na piling tao. Maraming mga estudyante ng makipot na buwan ang pumunta upang makita ito, at marami sa kanila ang may natutunan mula rito. Wala nang magawa si Hansen sa Planet Eclipse maliban sa kumain ng mga jeans ng Marquis. Nagsagawa siya ng ilang Geno Arts, ngunit siya ay nagiging balisa at nababagot. Kung hindi gusto ng Knife Queen na panatilihin si Bauer sa kanyang palasyo, dinala na niya sana ito sa Sky Palace. Sabik na sabik si Hansen na bumalik sa pagkuha ng mga Jade Spirit sa White Jade Jing. Dinala ni Hansen sina Little Angel, Hanmenger, at Zero kasama niya upang makita ang metal na pader. Nang dumating sila, nalaman ni Hansen kung bakit hindi itinago ng rebate ang pag-iral nito. Hindi tulad ng maliit na pader na naisip ni Hansen, ito ay isang asol na metal na kubo na halos 1,000 metro ang haba. Nang tumayo siya sa tabi nito, ang bloke ay tila laki ng isang bundok. Mahirap itong itago sa isang gusali. Maraming mga marka ng palad sa buong asol na metal na kubo. Ang ilan ay mababaw, samantalang ang iba ay malalim. Ang bawat marka ng palad ay may 5 daliri, tulad ng sa tao, ngunit mas malaki ang mga ito. Maaaring humiga si Hansen sa isa ng hindi nasusuntok ang kanyang ulo. Ito ay isang labi ng higanti, tama. Sabi ni Hansen, habang sinusuri ang mga marka ng kamay. Marahil, ang bagay na ito ay natuklasan sa mga guho na pag-aari ng ligo. Kung husgahan natin ang kanilang mga buto, sila ay 100 metro ang taas. Lumapit si Rebecca, kasama sina Dulish at ang iba pa sa likuran niya. Naroon din si Sad Knight. Tiningnan niya si Hansen nang may paghamak. Naiintindihan ko. Tumango si Hansen. Tiningnan niya ang mga marka, nakakaramdam ng kakaibang sensasyon habang ginagawa niya iyon. Habang sinusuri niya ang mga marka ng palad, nakakuha siya ng impresyon na ang alinman sa mga hampas na iyon ay maaaring magwasak ng isang kalawakan. Kahit ang pagtingin sa mga epekto ay nakakagulat. Parang walang katapusang bilang ng mga bituin ang nabasag ng isang kamay, at ang buong kalawakan ay nawasak. Ang mga banal na ligo ay napakamakapangyarihan. Hindi ko alam kung gaano nakatagal ang asol na metal na kubo, ngunit ang kalooban na inilagay sa mga palad na iyon ay medyo nakakagulat, puri ni Hansen. Hansen, kung may natuklasan ka, bakit hindi mo ito ibahagi para matuto tayo? Tanong ni Dulish na may kurap. Umiling si Hansen. Hindi ko pa pinag-aaralan ang mga marka. Nararamdaman ko ang kahulugan sa likod ng mga ito, ngunit wala ng iba. Matapos sabihin iyon ni Hansen, isang malamig na tinig ang nagsalita. Hansen, masyadong mapagpakumbaba ka. Ang mga henyo na tulad mo ay nangangailangan lamang ng isang tingin. Mayroon ka ng ilang. Sumulyap si Hansen sa nagsasalita, at nakita niya na ito ay ang anak ni Night River King, si Sad Knight. Hindi siya nagulat. Si Sad Knight ay natalo ni Shi Ching King, kaya malamang na ang binata ay napupuot pa rin kina Hansen at Xi Ching King. Ngunit hindi pinansin ni Hansen ang mga insulto ng lalaki. Tanga ako, wala akong nakikita. Kung may nakikita ka, marahil ikaw ang dapat na magsasabi sa amin. Nakangiting sabi ni Hansen. Ito mismo ang gusto ni Sad Knight. Masaya siya sandali, bago biglang maging malamig muli. Sinabi niya, sumulyap din ako. Mayroon akong ilang opinyon na maibabahagi na maaaring magpasimula sa inyo. Tiningnan siya ni Rebecca at ng iba pa ng may pagkagulat.
Si Sad Knight ay may talento at napakatalino. Ngunit hindi pa rin nila pinaniniwalaan na siya ay maaaring maging mas mahusay kaysa kay Hansen. Walang paraan na makikita niya ang hindi nakikita ni Hansen, lalo na mula sa isang maikling tingin lamang. Nakita ni Sad Knight na nag-aalangan ng iba na lalong nagpapasama sa kanyang kalooban. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang mga marka tulad ng sa iba. May kaalaman siya tungkol sa mga ito, ngunit hindi ito isang bagay na natutunan niya ng mag-isa. Gayunpaman, hanggat mapapahiya niya si Hansen, ang pinagmulan ay hindi mahalaga. Kabanata 2078. Lahat ay nakatuon kay Sad Knight. Naglakad-lakad siya sa paligid ng asul na metal na kubo, kunwari sinusuri ito. Matapos maglakad-lakad sa paligid nito ng isang beses, may kumpiyansang sinabi ni Sad Knight, kung hindi ako nagkakamali, ang mga marka ng palad sa asul na metal na kubo ay isang Palm Gino art. Sad Knight, sa tingin ko alam na ng lahat iyon. Makikita nating lahat na ito ay gawa ng isang Palm Gino art. Hindi mo na kailangang sabihin iyan. Tumawa ang anak ng isang hari. Tiningnan ni Sad Knight ang batang rebate na iyon at sinabi, pagsasama-sama, ang ibig kong sabihin ay, ang mga markang ito ay hindi random na lumilitaw sa kubo. Lahat ng mga markang ito ay bumubuo ng isang kompletong Gino art. Nasabi mo rin iyon, hindi ba? Paano ko malalaman na sinasabi mo ang totoo? Paano ko malalaman na hindi ka nagsisinungaling? Tiningnan siya ni Condensation ng may paghamak. Ngumiti si Sad Knight at sinabi, ang mga markang palad na ito ay maaaring mukhang isang random na gulo, ngunit iyon ay dahil ang lahat ng mga ito ay magkakapatong. Ayon sa mga nararamdaman ko, kailangan ko lang hanapin ang simula ng mga marka ng palad upang ihanay ang mga ito at, sino ang nakakaalam, marahil ay maibabalik ko ang kasanayan. Nagulat si Hansen. Napansin din niya ito, ngunit hindi sa katiyakan na ipinapakita ni Sad Knight. Bigla ba naging henyo ang lalaking ito? Nagtaka si Hansen. Pamilyar si Hansen kay Sad Knight at hindi niya pinaniwalaan na ang batang rebate ay may katalinuhan o talento upang makarating sa konklusyong ito. Ngunit ang asul na metal na kubo ay kamakailan lamang na nahayag at hindi pa ito nakikita ni Sad Knight dati. Magiging mahirap para sa kanya na makakuha ng kaalaman dito mula sa ibang pinagmulan. Binabati kita, Kuya Knight. Ang pamilya Knight ay may isang matalinong tagapagmana, magalang na sinabi ni Black Moon King kay Night River King sa isang palasyo. Kumunat ang noo ni Night River King. Kilala niya ng mabuti ang kanyang anak, at nagulat siya sa biglaang kahangahangang pagganap na ito. Dapat sana ay masaya si Night River King na si Sad Knight ay gumagawa ng maayos, ngunit siya ay naghihinala sa kanyang kaalaman, higit sa lahat. Maaari mong sabihin ang anumang gusto mo. Kung kasing talento mo ang inihaharap mo sa sarili mo, hanapin ang simula ng palad at ihanay ang mga ito. Likhain muli ang kasanayan para sa amin. Hindi pa rin siya pinaniniwalaan ni Condensation. Inaasahan ni Sad Knight na may magtatanong nito sa kanya, kaya ngumiti siya at sinabi, may ideya ako, ngunit hindi ko alam kung tama ito. Kung may makakita sa simula nito, pagkatapos ay hahayaan ko silang magpakita. Pagkatapos noon, tiningnan ni Sad Knight ang lahat. Tumigil ang kanyang mga mata kay Hansen, kaya malamig niyang sinabi, Hansen, napaka-talented mo. Taya ko, nauunawaan mo, hindi ba? Bakit hindi mo ipakita sa amin kung saan ang simula? Umiling si Hansen. Wala akong nakikita. Pakiusap, turuan mo kami. Kung walang ibang makapagpapaliwanag, kung gayon hulaan ko kailangan ko lang mapahiya ang aking sarili. Naglakad si Sad Knight sa harap ng metal na block at pumunta sa isang gilid nito. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita ulit siya ng may kumpiyansa. Kung tama ako, narito kung saan nagsisimula ang kasanayan sa palad. Pagkatapos noon, inilagay ni Sad Knight ang kanyang kaliwang kamay sa isa sa mga marka. Pagkatapos, sinimulan niyang hampasin ang marka gamit ang kanyang sariling mga palad. Lumikha siya ng ilang malakas na ingay ng metal, ngunit walang nasira. Patuloy na hinampes ni Sad Knight ang puntong iyon at sinabi niya, ang palad na ito ay angkop para sa isang malawak na pagganap ng kasanayan. Nagdudulot ito ng pakiramdam na sumisira sa kalawakan. Ang palad na ito ay makakasira ng anumang bagay ng walang awa. Napakamapang-api nito. Sino man ay maaaring magsabi niyan, syempre. Habang hinampes ni Sad Knight ang marka ng palad, maayos niya itong ginawa. Hindi siya mukhang may karanasan, ngunit maayos niyang ipinaliwanag ang mga nararamdaman. Tama ang kanyang iniisip. Minamaliit ko si Sad Knight. Magaling ang kanyang pagganap. Nagulat na sabi ni Rebecca. Hindi lang si Rebecca ang nag-iisip nito. Nagulat ang mga estudyante sa hardin, ang mga docs, at ang mga hari sa pagganap. Kahit na ang mga hari at docs ay nagawang sabihin lamang na ito ay isang kasanayan.
Hindi nila maipaliwanag ng detalyado. Si Sad Knight ay nagbabalik ng isang kislap ng kasanayan sa palad na iyon, at ito ay isang napakatalino na gawa. Nang makita ang lahat na mukhang nagulat, naging mas mayabang si Sad Knight. Nagpatuloy siya sa pagganap, hinampis niya ang 10,000 marka ng palad at hindi niya napalampas ang isa man lang. Maayos siyang damaloy sa paligid ng kubo at hinangaan ng lahat ang kanyang katumpakan. Ito ang kasanayan sa palad mula sa nakikita ko. Mayroon pa bang ibang opinyon? Napakasaya na ni Sad Knight sa puntong ito. Itinaas niya ang kanyang ulo at tiningnan si Hansen. Ginoo Knight, magaling ka. Maganda iyon, puri ng isang tao sa kanya. Swerte lang siguro. Wala iyon. Hindi ako tulad ng isang henyo na nakakaramdam lang minsan at hindi naman sa iba. Habang nagsasalita si Sad Knight, isang katsa na ingay ang tumunog sa asol na metal na kubo. Narinig ng lahat ang ingay na iyon, at lahat sila ay lumingon upang tingnan ang kubo. Ang kanilang nakita ay nagulat kahit si Sad Knight. Maraming beses na niyang napanood ang video na ibinigay ni Vicdo sa kanya. Ipinakita ng video ang isang taong humahampas sa asol na metal na kubo sa isang eksaktong pagkakasunod-sunod. Paulit-ulit na nagsanay si Sad Knight upang maging sikat sa araw na ito. Ngunit nang matapos ang video sa pagpapakita ng pomang, wala dapat mangyari. Katsa! Katsa! Ang mga ingay ng pag-crack ay patuloy na nagmumula sa asol na metal na kubo, at ang mga tunog ay lumalakas. Lumitaw ang mga bitek sa mga gilid ng kubo, at ito ay pumuputol. Ang kasanayan sa palad na iyon ba ay isang password na nagbubukas ng asol na metal na kubo? Nagtaka si Hansen. Hindi lang si Hansen ang nag-iisip nito, lahat ng hari ay nagtataka rin. Hindi nila alam kung ano ang nasa loob ng metal na bagay, kaya lumipat sila sa plaza, sakaling mangyari. Bago pa makapagbigay ng utos si Night River King, ang asol na metal na kubo ay bumukas ng malapad. May mas maliit na asol na metal na kubo sa loob nito. Ito ay pinalamutian ng iba't ibang kakaibang disenyo. Pagkatapos ay nagsimulang masira ang pangalawang asol na metal na kubo, at napagtanto ni Hansen na ang disenyo ay hindi talaga isang disenyo. Maraming metal na mga paa ng mga nilalang, lahat ay magkakaugnay. Isang kawan ng mga metal na halimaw ang biglang lumipad mula sa kubo. Mga kalahati sila ng laki ng isang tao, ngunit lahat sila ay gawa sa asol na metal. Nakatayo sila sa 4 na paa, at may mga kuko sa kanilang mga kamay at paa. Ang kanilang mga ulo ay parang insekto, at ang kanilang mga pakpak ay metal, na hugis tulad ng sa isang dragonflies. Kabanata 2079. Nako, tumakas! Sigaw ni Hansen. Tinawag niya sina Little Angel, Zero, at Hanmenger upang lumipad palayo sa plaza at sa mga metal na halimaw na pinakawalan. Iwinagayway ni Hansen ang kanyang Dangshan aura sa kanila. Ang presensya nila ay nakakamatay, tulad ng mga nilalang na naghahanap lamang ng pagkawasak. Sila ay napaka-negatibong nilalang. Ang pinakamahinang presensya na naramdaman niya sa mga metal na halimaw ay Earl Class. Ngunit marami sa kanila ang napakalakas, na nagulat kahit si Hansen. Hindi mabagal sina Hanmenger at ang iba pa. Maaaring mga Earls lamang sila, ngunit ang kanilang bilis ay maihahambing sa isang Marquis. Mas mabagal pa rin sila kay Hansen, syempre. Ano ang mga nilalang na ito, na nangangahas na magtapon ng dumi sa aking makipot na buwan? Naggalit si Night River King, habang iniwagayway ang mga manggas ng kanyang damit. Isang kakaibang itim na kapangyarihan ang gamulong mula sa kanyang mga manggas at tumungo patungo sa mga halimaw. Ang mga asol na metal na halimaw ay parang malulunod dito. Boom! Isang asol na liwanag ang kumislap mula sa pangkat ng mga metal na halimaw na iyon, at isang kumikinang na halimaw ang lumitaw. Sinuntok nito ang Galactic Water ni Night River King, at ang asol nitong kamao ay tuluyang sinira ang pag-atake ni Night River King Class. Nalulungkot na tumingin si Night River King. Sa sandaling iyon, ilang halimaw pa ang lumitaw. Mayroon din silang asol na liwanag sa paligid ng kanilang mga ulo, at lahat sila ay King Class. Naramdaman ng mga dogs at ng ibang mga maharlika ng makipot na buwan na pumuti ang kanilang mga mukha. Si Moonwell King ay naghuhukay pa rin, kaya malayo siya sa makipot na buwan. Ang ibang mga hari ay may aasikasuhing negosyo, kaya wala rin sila sa makipot na buwan. Ngayon, sina Night River King, Black Moon King, Shadow King, at Isha lamang ang sapat na malapit upang tumulong. Nang magsimula ang labanan, sina Shadow King at Isha ay mabilis na dumating. Iwinagayway ni Isha ang kanyang kutsilyo patungo sa isang umuungal na King Class na asol na metal na halimaw. Sumigaw ang asol na metal na halimaw, at inihampas nito ang asol nitong kamao sa papasok na teeth power ni Isha. Katsa! Katsa! Ang asol na liwanag ng kamao ay nabasag ng teeth power.
Ang hangin ng kutsilyo ay tumama sa asul na metal na halimaw, na ipinadala ito na lumilipad palayo sa kalawakan. Isang malalim na bitek ang napunit sa dibdib ng nilalang, ngunit walang dugo ang lumabas. Nakakagulat na ang isang nilalang ay makakatanggap ng hampas ni Isha at hindi agad mamamatay. Kumunat ang kanyang noo at itinaas ang kanyang sandata upang umatake muli. Ngunit bago pa siya magawa, isang asul na liwanag ang kumislap mula sa loob ng pangkat ng metal. Ang isa sa mga halimaw ay lumitaw sa harap niya, ganap na kumikinang sa asul na liwanag na iyon. Itinaas nito ang kamao nito upang bigyan siya ng isang malaking asul na suntok. Yumigting si Isha at gumamit ng tusk. Ang kanyang kasanayan ay mas dalisay kaysa sa teeth knife ni Hansen. Pagkatapos ng paghampas na iyon, ang lilang hangin ng kutsilyo ay parang isang demonyo na kumagat sa asul na kamao. Boom! Ang dalawang kapangyarihan ay nagbanggaan na may pagsabog. Ang espasyo ng rehiyon mismo ay pumutol, at ang mga bagay ay nagsimulang masipsip patungo sa bitek. Kalahating banal. Naisip ng lahat ng may pagkagulat. Ang asul na halimaw na may liwanag ay perpektong nakikipaglaban kay Isha, na walang senyales ng pagkatalo. Bago pa sila makapag-isip ng iba pa, maraming asul na metal na halimaw ang bumuhos mula sa kubo. Ito ay nagiging isang mapanganib na labanan. Ang mga metal na halimaw ay lumipad sa kalawakan, naghahanap ng ibang mga planeta. Sila ay sumasanga upang salakayin ang buong makipot na buwan. Isang metal na halimaw ang tumutok kay Hansen. Tinawag ni Hanmenger ang isang pana at pinaputok ito. Ang pana ay dumiretso sa mata ng asul na metal na halimaw at sumabog. Pang! Hinaypa ng pana ang utak ng asul na metal na halimaw sa kalahati, ngunit ang nilalang ay patuloy na iniwagayway ang kamao nito. Si Zero at Little Angel ay may hawak na bone dagger at isang balahibong espada ayon sa pagkakasunod. Lumipat sila upang harangan ang kamao ng asul na metal na halimaw. Epektibo nilang hinarang ito, pagkatapos ay pinutol ang mga braso nito upang maiwasan ang pag-ulit. Nakakatakot ang mga kaibigan ko. Mga Earl class lang sila, at kahit na ganoon, kaya nilang labanan ang mga halimaw na Marquis. Ngumisi si Hansen, nasiyahan sa kanyang tauhan. Ngunit ang halimaw ay determinado pa ring dumating, sa kabila ng sirang utak at naputol na mga braso nito. Ang asul na liwanag ay umiikot pa rin sa paligid ng mga binti nito. Iniwagayway ni Hansen ang kanyang ghost teeth knife na parang baliw, pinuputol ang kaaway sa kalahati. Ang halimaw ay gumalaw pa rin sa lupa sa loob ng ilang sandali bago sumuko sa multo. Xenogeneic Marquis Haunted. Asul na gintong demonyong insekto, Xenogeneic Gene Found. Ang anunsyo ay nagpatugtog sa utak ni Hansen. Kasabay nito, nakita ni Hansen ang isang asul na kristal na lumitaw sa ulo ng nilalang. Ito ay halos kasing laki ng isang itlog. Kinuhang ni Hansen ang asul na kristal, ngunit maraming asul na gintong demonyong insekto ang paparating. Ang labanan ay malayo at malawak. Kung ang isang kaaway ay susubukang salakayin ang makipot na buwan sa tradisyonal na paraan, magagamit nila ang kanilang mga depensa upang maitaboy ang ganoong pagsalakay. Kahit na ang mga king class at kalahating banal ay hindi makakapasok mula sa labas. Ngunit ang asul na gintong demonyong insekto ay lumabas mula sa loob ng makipot na buwan. Hindi kayang labanan ng mga mababang antas na maharlika ang mga asul na gintong demonyong insekto, at sina Yesha at ang iba pa ay abala sa pakikipaglaban sa kanilang sariling mga mandirigma. Ang pag-atake ay mabilis na nagdudulot ng kaguluhan sa buong sistema ng makipot na buwan. Paano ito nangyari? Tinitigan ni Sad Knight ang paligid niya na parang nanunood siya ng apocalypse. Hindi siya makapaniwala sa nangyayari. Sa loob ng ilang minuto, marami sa rebate ang napatay. Ang mga pagsabog ay nagdulot ng pagyanig sa lugar. Ang mga iyak at hiyaw ay sumabog mula sa lahat ng direksyon. Victo! Iyan si Victo. Kinagat ni Sad Knight ang kanyang mga ngipin. Gusto niyang hanapin si Victo, na nagbigay sa kanya ng tape, ngunit si Victo ay wala kahit saan. Nang tumingin siya sa likod ng kanyang balikat, nakita niya ang isang asul na gintong demonyong insekto na paparating sa kanya. Ano ang gagawin natin ngayon? Tanong ni Zero habang umatras sila. Pumunta tayo sa Planet Eclipse at subukang palakasin ang base. Marami sa mga insektong ito, ngunit hindi nila kayang sirain ang buong makipot na buwan. Kailangan lang nating protektahan ang ating base at maghintay para bumalik si Moonwheel King. Sumipol si Hansen, at si Little Star ay dumating sa kanya agad. Ilang tao ang tumalon sa likod ni Little Star, at ginamit nito ang Starsea Travel upang ihatid si Hansen pabalik sa Planet Eclipse. Ilang asul na gintong demonyong insekto ang sumubok na habulin, ngunit ang katawan ni Little Star ay dumaan sa kanila. Si Little Star ay may kakayahang dumaan sa anumang uri ng bagay.
Maraming asul na gintong demonyong insekto, ngunit sa kabutihang palad, hindi sila gaanong nakakatakot pagkatapos nilang kumalat sa makipot na buwan. At wala pang nakarating sa planet eclipse. Nang makarating si Hansen sa base, tinawag niya ang lahat upang magtipon ng mga armas at maghanda para sa labanan. Inaaktibo din niya ang mga sistema ng depensa ng base. Sinundan ni na Little Silver at ng iba pa si Hansen, inihahanda ang kanilang sarili para sa pakikipaglaban. Beats! Isang asul na gintong demonyong insekto ang sumire sa atmosfera na umaabot sa planet eclipse. Hindi ito pumunta sa base, gayunpaman. Tumungo ito sa isang partikular na bundok na kilala na tinitirhan ng mga Xenogeneics. Kabanata 2080. Naisip ni Hansen na ang asul na gintong demonyong insekto ay may napakalakas na pagnanais na pumatay, at pinuntahan muna nito ang mga Xenogeneics dahil sila ang pinakamalapit. Tinawag ni Hansen ang spell bilang isang sniper rifle at ginamit ang scope upang subaybayan ang asul na gintong demonyong insekto habang lumilipad ito sa itaas ng mga Xenogeneics. Binuksan nito ang bibig nito at naglabas ng isang matinis na hiyaw. Sa susunod na segundo, ang mga mata ng mga Xenogeneics ay naging pula. Ang masa ng mga Xenogeneics ay nagsimulang gumalaw na nagpapagulo sa kanilang sarili sa isang pagkabaliw. At nang sumigaw muli ang asul na gintong demonyong insekto, lahat sila ay nagsimulang sumugod patungo sa base. Nako! Kaya ng mga asul na gintong demonyong insekto na kontrolin ang mga Xenogeneics. Sana ay kaya lang nilang kontrolin ang mga mababang intelihensya. Kung kaya nilang kontrolin ang mga malalaki, tapos na ang makipot na buwan. Nitutok ni Hansen ang kanyang sniper rifle at hinayla ang gatilyo ng walang pag-aalinlangan. Isang bala ang pinaputok, at ito ay bumilis patungo sa kaliwang mata ng asul na gintong demonyong insekto. Tinagos ng bala ang mata ng insekto at sumabit sa socket. Gayunpaman, may gayuma na inilagay sa bala. Ang insekto ay naging napakabagal kaya nagsimulang mahulog ito sa lupa. Ang turtle ay napakakapakipakinabang laban sa mga kaaway na umaasa sa bilis at paglipad. Sinuot ni Hansen ang kanyang mga sapatos na kuneho at tinawag ang mga pakpak ng dragon para sa kanyang mga tenga at likod. Ang kanyang katawan ay kumislap ng pula habang siya ay sumugod patungo sa asul na gintong demonyong insekto. Itinaas niya ang ghost teeth knife, at gamit ang tusk, hiniwa niya ang turtle-sized na insekto sa mga piraso. Xenogeneic Marquis Hunted. Asul na gintong demonyong insekto, Xenogeneic gene found. Nang mamatay ang asul na gintong demonyong insekto, ang mga Xenogeneics na nasa ilalim ng impluensya nito ay bumalik sa normal. Naramdaman nila ang presensya ni Hansen at mabilis na tumakbo palayo. Tumingin si Hansen sa langit, ngunit karamihan sa mga nilalang na kilala niya sa itaas niya ay masyadong madilim upang makita. Ang mga king class at kalahating banal na insekto lamang na nakikipaglaban kina Yisha at sa iba pa ang nakikita laban sa langit. Nakikipaglaban sila sa kalawakan, kumikinang ng maliwanag laban sa mga bituin. Hindi niya sila nakikita, ngunit alam niyang ang mga asul na gintong demonyong insekto ay marahil ay bumababa sa ibang mga planeta. Manatili kayong mga lalaki sa planeta. Pupunta ako upang tumingin. Naisip ni Hansen na ang planet eclipse ay ligtas na sa ngayon. Iniwan niya si Little Star sa likuran, iwinagayway ang kanyang mga pakpak ng dragon habang siya ay bumilis sa kalawakan. Lumipad si Hansen sa paligid ng mga king class na asul na gintong demonyong insekto. Sapat na ang layo niya kaya nakakita lamang siya ng mga kislap sa malayo at hindi niya nakita ng maayos ang labanan. Ang mga asul na ilaw at ang mga lilang hangin ng kutsilyo ay parang isang magnetic storm sa kalawakan. Nasabi ni Hansen na si Yisha ang isa na gumagabay sa labanan, ngunit kung magpapatuloy ang mga bagay gaya ng dati, sisirain nila ang planeta. Lumipad si Hansen sa planetang pinakamalapit sa planet eclipse, at napansin niya na wala gaanong asul na gintong demonyong insekto doon. Nagpatuloy siya, patungo sa planetang may asul na metal na kubo. Naisip niya na ang lugar na iyon ay magkakaroon ng pinakamaraming asul na gintong demonyong insekto, kaya iyon ang kanyang target. Habang mas marami ang kanyang pinapatay, mas kaunting pinsala ang magagawa sa makipot na buwan. Ang mga insekto ay may kapangyarihan na kontrolin ang mga mababang intelihensyang Xenogeneics. Mas mapanganib iyon kaysa sa mga insekto mismo. Ang planetang nag-o-host sa asul na metal na kubo ay may maraming mababang intelihensyang Xenogeneics, at kung makakontrol ang mga insekto sa lahat ng iyon, ang sitwasyon ay lubos na mawawala sa kontrol. Mukhang ibinahagi ng mga piling tao ng makipot na buwan ang takot ni Hansen dahil nakatuon din sila sa planetang iyon. Nang lumitaw ang mga asul na gintong demonyong insekto, ang rebate ay nabalot sa lubos na kaguluhan. Ngunit kahit na ganoon, hindi gaanong pinsala ang nagawa.
Mabilis na inayos ng mga dogs ang labanan at inilikas ang mga hindi sapat na malakas upang makipaglaban. Sina Rebecca at ang ibang mga kabataan ay nakikipaglaban din sa mga asul na gintong demonyong insekto. Ginamit nila ang heograpiya ng tanawin sa kanilang kalamangan. Hindi nagtagal, isang pagsabog ang narinig mula sa labas ng lungsod. Sinundan ito ng lindol, habang ang mga galit na dagendong at nakakatakot na hiyaw ay gamulong sa lungsod. May pumunta upang tumingin, at nakita nila ang isang walang katapusang kawan ng mga Xenogenics na nagmumula sa bawat direksyon. Ang kanilang mga mata ay lahat ay pula. Susugod sila sa lungsod. Isang lumilipad na grupo ng mga asul na gintong demonyong insekto ang sumigaw ng may pagbabante sa hangin, na nagtutulak sa mga Xenogenics patungo sa lungsod. Tinutulungan ni Rebecca ang paglikas ng mga sibilyan, at pumuti ang kanyang mukha nang mapagtanto niya ang nangyayari. Nako! Kaya ng mga metal na halimaw na kontrolin ang mga Xenogenics? Ungol ni Rebecca. Iyang si Sad Knight. Sinira niya ang makipot na buwan, usual ni Dolish. Kung ang mga Xenogenics ay makapasok sa lungsod, karamihan sa mga tao na nasa ibaba ng ranggo ng duke ay mamamatay. Upang lalong lumala ang sitwasyon, sina Yisha at Black Moon King ay hindi pa napapatay ang kanilang mga kalaban. Walang mga reinforcement na tatawagan. Beats! Isang kakaibang ingay ang narinig, at isang berdeng liwanag ang tumaas mula sa lungsod. Ang tanawin ay isang ginhawa sa lahat ng nanunood. Isang high-voltage laser net ang naisaaktibo sa labas ng lungsod. Napaka-epektibo nito laban sa mga nilalang na duke at nasa ibaba. Kung kaya nitong harangan ang mga nilalang na papasok mula sa labas, ang lungsod ay magiging mas ligtas. Ngunit nalaman nila kaagad na hindi sapat ang net. Ang mga baliw na Xenogenics ay patuloy na dumarating, umaakyat sa mga nabuwal na bangkay ng kanilang mga kaalyado upang makapasok sa net. Isang landas ang nabuo gamit ang mga sunog na bangkay, at ang mga Xenogenics ay bumaha sa lungsod na parang isang sumabog na dam. Isang unggoy na Xenogenic ang nagwasak ng isang gusali, habang ang isang dragon na nilalang ay lumipad sa hangin, na nag-uulan ng apoy sa buong lupain. Ang kamatayan at dugo ay nasa lahat ng dako. Naramdaman ni Rebecca at Dolish ang kawalan ng pag-asa. Hindi nila kayang harapin ang napakaraming Xenogenics. Patayin ang mga asul na gintong demonyong insekto na kumokontrol sa mga Xenogenics. Isang pulang anino ang kumislap sa lungsod, lumilipad ng mataas sa mga Xenogenics. Isang lilang kutsilyo na may nakakatakot na hangin ng kutsilyo ang lumipad, pinapatay ang anumang lumilipad na Xenogenics na nahahawakan nito. Mapang-api ng ngipin, pakiusap, pahiramin mo ako ng iyong lakas upang patayin ang mga asul na gintong demonyong insekto na ito. Lumipad si Hansen sa harap ng mga hukbo ng Xenogenic at asul na gintong demonyong insekto. Masyadong maraming Xenogenics, hindi natin sila maaabot, sigaw ni Mapang-api ng ngipin. Sinubukan niyang akayin ang mga dogs na lampasan ang mga Xenogenics, ngunit ang mga asul na gintong demonyong insekto ay matalino. Saan man pumunta ang mga insekto, inutusan nila ang mga Xenogenics na protektahan sila. Hindi maabot ng mga dogs ang mga insekto kahit gaano karaming nilalang ang mapatay. Sundan ang aking pag-atake, sigaw ni Hansen, bago ibalik ang ghost teeth knife sa lalagyan nito. Ang spell ay naging isang rocket launcher sa kanyang mga balikat, at pagkatapos ay pumutok siya. Sinundan ng kanyang pulang katawan ang mausok na landas. Boom! Ang rocket ay sumabog sa gitna ng mga Xenogenics. Ang putok ay walang sapat na lakas na mapanira upang makagawa ng labis na pinsala sa mga Xenogenics na Marquis, ngunit nang ang shockwave ng pagsabog ay dumampi sa kaaway, ginawa nitong mas mabagal ang mga ito. Ang mga marka ng turtle ay lumitaw sa kanilang mga katawan.